Ladies and gentlemen, the session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 34th regular session is now called to order. May I request the Honorable ABC Boy Recto for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Ay, sorry. sorry. Ano pala? Roll call please, Ms. Secretary. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Emmanuel T. Recto, Honorable John Paulo N. Macala, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable ABC Boy Recto for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Tumahimik po tayong sumandali at ilagay po natin ang presensya natin sarili sa Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, beginning as now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May I request our beloved Councilor Venice Manalo to lead our national anthem. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang bahagi ng dibdib at sumabay biuto tayo sa pag-awit ng ating pambansang awit. Raras ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyang ka ng magiting, sa malulupi. Di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tulat, awit, paglayang minamahal, ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw na luwal, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Good morning po to everyone here today. Madam Chair, today the Japan Karate Shotorenmei Karate Brotherhood of the Philippine Society is here today, and it's headed by Shihan Michael Yave. And the athletes and the parents of the athletes are here as well. With that said, Madam Chair, I would like to request for the suspension of the rules so that they could further talk about their upcoming competition this coming November.
Any second? Duly seconded. Rules suspended. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga dakila at mga haligi ng ating bayan. Sa pamumuno po ng ating Mayor Eric Aprica, Vice Mayor Camille Lopez, Konsihal Toledo, Konsihal Merlo Silva, Konsihal Macala, ABC President Recto, Konsihal Murada, Konsihal Aris Macala, Konsihal King Umali, Konsihal Miguelina, Konsihal Gosos, Konsihal Atty. Cali Angeles, Konsihal Aurelio, Konsihal Binisma Manalo, and Konsihal Percival Loho. So sa mga hindi ko po nabanggit ay magandang sa lahat po. Konsihal yon, Oviedo Rocoport, Konsihal. So sa mga magulang po at sa lahat po ng mga kababayan namin Lipeño, kami po ay humaharap sa inyo at kami po ay nag-report tungkol po sa aming mga naging accomplishment. Noong pong nakaraang July, ang ating pong Japan Ambassador for Sports and Arts ay pupunta po sa Lipa. Sa kauna-unahang pagkakataon po, siya po ay pumunta rito at nagkandak po ng 2 araw na pagbisita. Ito po ay ginanap po sa venue po ni Senator Recto sa Granha. At ang ilan po sa ating mga kababayan Lipeño ay napagkalooban po ng Federation Japan Passport na kung saan po ay sila po ay lehitimong kinikilala bilang mga legit na mga atleta na magkukumpit po sa mga paparating na mga international and world competitions. Ligid po sa inyong kaalaman, ako po ay isa rin pong empleyado ng ating lokal na pamahalaan, so humigit kumulang pong 17 taon dito po sa LGU po ng Lipa Government. And isa rin po sa goal ko bilang pong isa sa sensei ng karate at na makatulong po sa ating mga kababayan, sa mga bata sa larangan ng sports. Higit po sa panahon ngayon na ibinalik po ang ROTC, ang kakambal po nito ay ang combat sports. Ano po? Maging po sa curriculum po ng mga criminology, ito po ay isinama na rin. At ang ating pong lungsod, maganda rin po siyang anti-drug campaign sa mga kabataan. Ano po? Sa mga empleyado naman po, maganda rin po siyang maging fitness activity ng ating lungsod. At marami pong benepisyo ang idudulot po nito. So, hingi po sa inyong kaalaman, ako rin po ay na-elect 2 taon na kararaan bilang Vice Presidente po ng Athletic Commission ng buong Lipa. Ano po? Ito po ay napapalooban ng humigit kumulang 3,000 mga atleta mula po sa hanin ng combat sports, ball games, swimming, at marami pa pong iba. So, andito po kami para po ipresenta itong ating mga butihing mga atleta ng mga taga-Lipa dahil sila po ay nanalo sa national competitions nung nakaraang linggo sa Molino Mall, Cavite. At bukod po doon, marami na rin po silang nasalihan na mga competitions. Kami po humaharap po sa inyo para po ipaalam po sa ating lungsod na kami po ay pupunta ng Japan ngayong pong November para po lumahok sa isang international competition and seminars. And sa September 22 po, ay mayroon po tayong bisita from Cebu, yung pong aming sensei, na isa rin po itong pinsan po ni BBM, ni Pangulong BBM. At siya po yung salubungin po namin sa airport. Siya po ay pupunta sa Lipa for a 2-day trip po dito sa ating pong bayan. So, yun lang po. At sa mga magulang po at sa mga ating mga pinuno ng ating bayan, maraming salamat po sa inyo. At muli po, maraming pong salamat at God bless you po. Thank you and congratulations. Kasama niyo po yung mga yung mga nag-join sa competition. Baka po pwede niyo pong ipakilala yung mga nagkaroon ng yung may mga awards po. Paki-present po sila. Yung po mga medalist po, mangyari po sanang papuntahin po sa unahan. Yung po mga medalist. Apo.
Okay, Miss Hannah Subripaña, student athlete, criminology, Colegio Lungsod ng Lipa. Okay. Gold medalist, Alfred Salvatierra, also a black belt. Men's main event category, gold. Ezekiel Merto, gold medalist. And Alfred Comea, silver and bronze medalist. Sophia Alpato, she got gold and silver medalist. Christoph, he won bronze medalist. And Kate Coronel, siya po ay nakakuha ng gold and silver. Ayan, ito po yung ano. Si Jillian po ay nakakuha po ng silver and bronze. Si Elijah Bikers naman po ay nakakuha ng bronze. Wow. Ayan. Si Kim naman po ay nakakuha ng gold and silver. Ayan. Si Arjoy naman po ay nakakuha ng gold and silver. Sa extra naman po ay nakakuha ng double silver. Si Eri naman po ay nakakuha ng dalawang silver and bronze. Ayan. Ayan. Actually po, marami na po silang nakuhang medal ng mga nakaraang tournament. Ngayon lang po talaga kami nakapunta uli po dito sa ating sessions po ng Sangguniang Panglungsod. At para po sa kalaman na lahat, sila po yung mag-represent po ng Pilipinas. We are the JKS Philippines, no? We are direct from the source. Ika nga po ay most powerful federation in the world, headed by our Shuseki Shihan Masao Kagawa, 10-degree black belt from Japan. Po, maraming salamat po. Photo ops muna po tayo, counselors, together with the karate kids. Session resumes. Privilege, Honorable Aviora Cafort, you are recognized. Madam Chair, hindi ko na sasabihin kung sinong kalaban niyo. Hindi pa sigurado eh. May mga changes po eh. Baka ako si Vice Mayor Mikey Morada. Anyway, Madam Chair, buti na lang nagka-microphone din na i-announce ko na baka ang kalaban niyo si Vice Mayor Mikey Morada. Madam Chair, honorable members of this august body, sa atin pong mga panauhin, magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat wala po tayong kuryente, ay hindi po ito magiging dahilan para hindi po tayo makapag-deliver ng ating privilege speech, sapagkat ito po ay napakahalaga at isang concern na dapat ay tinututukan po ng pamahalaan, lalo na po ng mga otoridad at ng ating mga nasa kinauukulan. Madam Chair, malungkot man pong balita, subalit isa po ako sa naging biktima ng mga walong pakundangan na nagmamaneho ng lasing sa atin pong lansangan. Mga nagpapayabangan sa pagkarera sa kalsada,
mga mayayabang, mga demonyo, at mga hayop na mamamatay tao na driver. Natawa ko si Mikey. Wala na ho akong maitawag sa kanila, Madam Chair, kasi gusto ho nilang magpakamatay. Bakit ho sila nandadamay ng mga inosente at walang kaalam-alam na tao? Dapat po, Madam Chair, masaya na ang mga kalaban ko sapagkat dapat patay na ho ako. Ba't ka natawa, Junjun? Ikaw kay kalaban ko. Ay, bakit ka masaya? Hindi ko alam ko. Opo, Madam Chair. Ang mismo pong chairman ng traffic ay isa sa mga nabiktima ng mga driver na ito. Tayo po, kasama ang aking pong driver, ay mag-U-turn sana dito po sa kahabaan ng JP Laurel nang biglang may sumulpot na mabilis na sasakyan. Buti na lang ho, Madam Chair, at napaka-tibay ho ng dala kong sasakyan. Kaya ho, at yun ho pala yung makapal. Biruin nyo ho, hindi kami tumaob. Pero yung nakabangga sa amin na ang sasakyan ay Toyota Vios ay with the plate number BDS 847 driven by Mr. Judel Tejada Mercado ay sirang-sira po at yung kanila pong makina ay pumasok sa loob ng sasakyan. Kaya yung pong driver at kasama nito ay talaga pong na-hospital. Mabilis naman po ang rescue. Nung lumapit sa akin ang rescue, sabi ko sa rescue, bakit ako ang ilalagay mo sa sasakyan? Kita mo nakatayo ako, yung dalawang bumangga sa akin, mamamatay na, sila na lang ilagay mo sa sasakyan. Ay ba, lalapit nag-iinsulto ka ba? Kita mo nakatayo ako dito, yung dalawang bumangga sa akin, mamamatay na, sila ilagay mo sa rescue. Patuloy na walang kadala-dala ang mga kababayan po natin na nag-iinom at nagdadrive ng lasing. Tila walang pakialam, tila walang pag-alala, tila walang pagmamahal ang sipos sa kanilang chairman ng traffic dahil sa kabila po ng mga nangyayari at nangyari sa atin ay wala silang aksyong ginagawa. Sinundan pa ito, Madam Chair, ng pagkarera ng sasakyan dito sa diversion. Sayang po at wala po tayong video presentation. Sana na ipakita po natin pero marahil alam na po ito ng lahat dahil nag-viral naman po ito sa social media. Pinatigil po nila ang ibang sasakyan para lamang makapagkarera. Pinatigil po ng mga kasamahan nila ang ibang sasakyan para sila'y makapagkarera. Ayon po sa sabi-sabi, sila po ay mga estudyante ng UB at criminology ang kanilang kurso. Kung ito ay tunay, Madam Chair, at nais po nating imbestigahan, ganito ho ba ang mga criminology ng UB? Ganito ho ba ang mga magiging pulis na magbabantay sa kaligtasan ng mga ordinaryong tao? Madam Chair, hindi pa ho sila pulis, nalabag na sa batas. Paano pa kung sila'y magiging pulis? Mas grabing batas ang lalabagin nila. Nakakatakot maging pulis sa mga ganitong tao. Sino at ilan pa pong mga inosenteng tao ang dapat madamay para umaksyon, mamulat sa katotohanan ang ating kinauukulan at otoridad para po manghuli ng mga taong ito. Madam Chair, dito po sa initial investigation report ng PNP, dito po sa nangyari sa diversion, ang nakalagay po dito, as a result thereof, driver of vehicle 1, ito pala. Ito. As a result thereof, driver of vehicle 1, Honda Civic with plate number WAR 902, driven by Austin Jacob Malabanan, 17 years old, of Tanawan, Batangas, and Honda Civic Vehicle 2 with plate number UAE 344 driven by Christian Noriel Camacho,
a resident of student and resident of Barangay Paligawan, Balete. Based on the initial investigation report of the PNP, as a result thereof, driver of B2 sustained injuries and was brought to Libamedics Medical Center for medical treatment. Likewise, both vehicles incurred damages of still undetermined cost of repairs. Hours later, it was found out that B2 was involved in an authorized drug racing activity when the incident happened, and the video of the same was gone viral. So, Madam Chair, I would like to also ask the PNP investigator, the traffic investigator, that it was not only V2 who was involved in the drug racing activity. It was, in fact, B1 and B2 involved in the drug racing activity. So the initial investigation report should be amended or should be changed, and instead of B2, it should be B1 and B2. Both vehicles are involved in drug racing activity, Madam Chair. Madam Chair, with this privilege, dapat po, kahit magkasundo itong dalawang ito, kinakasuhan po natin sila. Because they violate certain ordinances and national laws na meron po tayo when it comes to sa atin pong kalsada. For example, we have a drug racing ordinance. They violate it. The obstruction, Madam Chair, they violate it. Yun po pong, at marami pa pong iba na dapat imbestigahan po natin at ma-request po natin sa SIPOS na makumpiska ang mga sasakyang ginamit, makumpiska ang mga lisensya nila, nang sa ganoon sila po ay mapagbayad natin ng penalties. And at the same time, Madam Chair, the investigation i-conduct po natin. Finally, we will request the LTO to suspend or revoke the license nito pong mga batang ito. And if truly they are students of UB and criminology students, we will request UB to we will file a resolution requesting UB to discipline their students. Not only these two students, but all their students. And ask all schools also to inform their students there is a responsibility and obligations pagdating po sa kalsada. Dahil kalimitan po ng mga nai-involved dito sa mga ito ay mga kabataan, Madam Chair. Also, gusto na rin po nating imbestigahan yung pagtambay-tambay po ng mga kababayan natin dito sa mga diversion road natin tuwing gabi, yung kanila pong pag-iinuman dito, yung kanila pong paghaharang ng mga kalsada para po sa kanilang mga ginagawang activities. So all of this, Madam Chair, ay ma-refer ulit sa Committee on Traffic. And sana samahan ho ako ng ating mga kasama kapag nagpataw tayo ng parusa o recommendation ng pagsasampa ng kaso sa mga involved dito sa insidenteng ito, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Privilege. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Konsi sa kabila. Sa kabila. Madam Chair, good morning. Akin ho ngayong gustong dalhin sa sanggunian ay yung tungkol sa isang ordinansang ipinasa ho natin. Yung naming of Assemblyman Rafael Recto Highway na base daw ho sa ordinansa ang pagkakaintindi ay hindi ho kasama itong road going to from the Marawoy going to Dagatan, Lumbang. Tinatawag ho nila yon na project na Lipa Dagatan Road. Dagatan Alaminos Road yata ho yun. So, Madam Chair, I would like to amend the ordinance by inserting that the area as what we called Dagatan Alaminos Road be considered as a part of that road na kung saan ho ay pangalan ho ni Assemblyman Rafael Recto. So, Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion. Kailangan. No, ito, kailangan. Question?
Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Avi, dito lang sa Wala yan. Wala, dito lang. Wala yan. Ba't rin marami wala? Ito, Avi. Madam Chair, ito hong sinasabing kalsada ay gaano kahaba? More or less. Hindi. Siguro, Kasi Madam Chair, ang karsada ho nito, dito ho magsisimula, based on the ordinance, mula ho doon sa diversion coming from Inusluban hanggang sa papunta ho ng Malitlet going to yung huli? San Francisco. Yon. Yung bagong diversion road na ginawa. So ano pong itatawag natin, Madam Chair? Assemblyman Rafael Recto, Diversion Highway. Napakahaba naman ho. Assemblyman. Rafael Recto. Ano ba Assemblyman? MBL1. Bakit to kailangan pa natin lagyan ng assemblyman? Madam Chair, sa mga kalsada, katulad ng Diosdado Macapagal Highway, wala naman hong President Diosdado Macapagal Highway. Pwede naman ho natin paiksiin na lamang dahil alam naman ho ng lahat na siya ay dating Marami ho hindi nakakaalam na siya ay former assemblyman for the reason na madami ho ang huli na ho nung ipanganak. At tama po yun, Madam Chair, submit. Kaya lang, pwede Ngayon, naman... kung magkakaroon ng ward assemblyman, marirealize ng mga Tagalipa na tayo pala dito sa Lipay nakapag-produce ng isang assemblyman na isang magaling na assemblyman. At nakapag-produce din ho ang isang magaling na assemblyman ng isang magaling na congressman at senador. Kung yan ka ho ang lalabang gobernador, ako'y makakapag-apply di. Sigurado Kasi- naman, with due respect, kung magbibigay ho ang ating future governor, Hindi pa nga sigurado. ha? Kung yan ilalaban, dyan ako eh. Pero hindi pa sigurado eh, baka ano ba? Siguro Anyway, naman Madam dahil ikaw na may kaalyado at alam Madam alam Chair- nating mahal ka rin na senador. Anyway, Madam Chair, okay lang naman po na pangalanan natin ng mahaba. Kaya lang, mas maganda po na dapat ay mayroong mga signages tayo nilalagay. Paikli na lang siguro yung assemblyman, hindi yung buong assemblyman. Ano ga yung... Kasi ho, napakahaba ho ng assemblyman. At saka ho, wala hong kwenta kung wala tayong ilalagay ng mga pangalan. Katulad itong highway natin, JP Laurel. Pero wala yung kwan. Hindi yun official. Oo, walang official name yan. Pero yan ay kwan, konektado ng Maharlika Highway. Dahil dati-rati ang Maharlika Highway mula doon sa dulo hanggang CM Rec doon sa Mitulay. Ngayon, itong ating Calabarzon, itong highway na JP Laurel kung tawagin natin, wala yan, kinunek laang. Dati-rati nga, nagkakamali, ginagawa nilang Ayala Highway, which is during that time, ang contractor niyan ay ang Ayala. Kaya ginawa nilang pangalang Ayala Highway. Pero at this time, siguro pag-aralan din ho yan kung yung gay dapat extended doon sa Maharlika Highway or dapat pangalanan natin bago. O di pag-aralan po ninyo. Hindi ako ang chairman dyan. I move that the matter na sinabi po niya ay ma-refer din, Madam Chair, para mapag-aralan. Okay na? Oh. Motion? Hindi, wait lang po. Any objection? Wala naman po. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we amend the ordinance as I mentioned before by inserting that the Dagatan Alaminos Road be considered as a part of the Assemblyman Rafael Recto Highway for third and final reading. What is the point of order, Honorable Avio Rocafort? Madam Chair,
Yun po mga hindi makapagsalita dahil sila'y nabigyan ata. Wala pa. Ay nag-relay sa akin. Ito lang naman po, ako, susuporta po ako doon. Kaya lang, Madam Chair, be on record that it is a national highway. So pwede po bang magpangalan ang LGU, ang city government, ng pangalan ng kalsada if national road po ang ating pinag-uusapan, Madam Chair. Kung ito po ay national highway, Madam Chair, or the procedure would be, we would like to request Congress to, we will pass a resolution requesting Congress to name this national highway as Assemblyman Recto National Highway, Madam. Kung yun po ang tamang proseso. Ngayon, kung ito, kaya po siguro yung ating JP Laurel na pagpapangalan natin National. ay hindi po, sabi ni Consel Merlo, hindi official, ay dahil hindi po tayo may kapangyarihang magpangalan ito. So para hindi naman po masayang yung ating request, Madam Chair, ay yung ating pag-acknowledge sa ginawa ni Assemblyman Recto, ay i-ano na rin po natin, i-research na rin po natin kung ito po ba dapat ang Kongreso o magpapangalan o ang sangguniang panlalawigan o kung sino man, Madam Chair. Pero palagay ko ito yung national legislature because kung provincial road, it is the sangguniang panlalawigan. Kung city or barangay, it is the sangguniang panglungsod. But if it is a national highway, dapat po ay national legislature, Madam Chair. Madam Chair, ito yung amendment na lamang. Ito naman kaya lang ho natin amendahan dahil parang hindi ho, parang iba ho ang interpretasyon ng ating no executive, dapat daw ho ay kasama yun hong to mula ho sa kanto papuntang dagatan ay parang hindi daw ho included. Pero sabi ko naman ho, ay bakit hindi makasama? Kasama nga ho yung Lumbang, Talisay, Lumbang, Garcia Road. Oo. Kaya sabi ko, sa akin yung paniniwala kasama, pero para ho matapos ng issue, ay siguro dapat to ay we put in the ordinance na yun ho ay kasama. Pero Madam Chair, a caution to us, baka po tayo ay usurpation of power because this is not part of the power of the sangguniang panglungsod to name a national highway at to give name or to name doon po sa mga national highway, Madam Chair. So, if this is beyond the power of the sangguniang panglungsod, then we are guilty of usurpation of power, Madam Chair. So, and ignorance of the law, kung ito po ay tama. Pero So, Madam Chair, Madam Chair, kausap po namin, Madam Chair, ang butihing senador. Yun ho ay senador at alam ko mas magaling ho yun. When it comes to legislation, ay siya ho ay amenable na tayo ho ang magpangalan. well, Kaya sa akin ang tingin, wala akong problema at sinasabi ko nga ho, just only an amendment. well, Madam Chair, I'm only giving so that it would be on record. Yeah. Again, I made mention and manifested a while ago, I am not objecting the extending the name of this national highway. Yun nga lang, Madam Chair, ay kailangan po ay malaman natin kung ano ba ho talaga. So siguro kailangan din ho nating without prejudice doon po sa gagawin nating pagpapangalan para sa mga future na pagpapangalan natin na national highway ay mag-inquire na rin po tayo sa DPWH kung papaano po ba ang pagpapangalan at tamang proseso ng pagpapangalan ng mga national roads, Madam Chair. Thank you, Salabior. Okay. Yeah, any second? Jointly moved by Honorable Ronquillo, Gozos, Lina, Macala, Angeles, Morada, Manalo. Join po kayo, ABC. Baka mabibigyan ng kalahati, second. Seconded by Honorable Rocafort, Macala, Toledo, Recto, Umali.
Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Ma'am, isa pa, Madam Chair. Alam mo nyo, itong ating CM Recto Avenue ay talaga hong nagtatraffic ho talaga. Ay nakita ko nung isang araw ako dumaan, ay nakita ko isang solusyon na baka ho sakali na makakatulong para ho mabawasan ang traffic along the CM Recto Avenue. Madam Chair, bakit hindi ho natin subukan kaya na wala hong mag-left turn dito sa CM Recto? Hayaan ho natin na ang karsada ay ang motorista ay lagi hong gumanan kung saan ho pupunta. O pa sa ganun no, hindi ho itong CM Recto hindi ho masyadong maging apektado ho sa traffic. Kaya siguro, Madam Chair, mapag-aralan natin o gamitin ho natin ang no left turn scheme. Upang sa ganon ay makita natin na ito ay makakabawas sa atin hong dinaranas na malubang traffic pagdating ko dito sa atin sa Kabayanan. Madam Chair, so I request that this matter be referred to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Thank you, Madam Honorable Chair. Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, at the moment po ongoing yung aming hearing, nakadalawang hearing na kami ng Friday, patatlo ngayong Friday. Nakita po natin yung mga problema. Kanina po ay dumaan tayo dito po sa harap ng Lasal. Ang nakita po nating problema dito, Madam Chair, ay hindi po Lasal. Ang nakita po natin, Madam Chair, ay yung papasok po sa Canosa. Yung pong lahat ng sasakyan na pupunta sa Canosa na matagal po silang makapasok, hindi po natin kung saan nagkaklag ang traffic, ito po ba ay doon sa loob ng school o sa labas. Hindi po natin alam kung yung mga sasakyan po ba ay pinapapasok ng Canosa sa loob ng kanilang compound para doon magbaba ng sasakyan. Kaya Madam Chair, nakikita ang epekto po nito ay yung U-turn slot sa harap ng Robinson, nagtatraffic po at naharangan ng sasakyan dahil wala pong makalabas sa sasakyan simula Robinson palabas, papuntang Tambo dahil naharangan po ng Canosa. Nakita rin po natin yung pagbababa ng mga jeep sa oras ng rush hour. Nakita po natin na walang TMD dito kaninang alas 6 ng umaga. At nakita po natin na kaya nagtatraffic sa nalabas ng Tangway, palabas ay dahil po puno doon sa may Canosa. So Madam Chair, sana pag-aralan na rin po natin kung kailangan na po nating buksan yung barrier doon po sa gitna para wala na pong U-turn slot. Dahil ang mga sasakyan po ay dito nagtatraffic sa U-turn slot natin sa may harap ng Shakey's. Dahil po, doon po nagtatraffic. Doon magtatraffic pa rin po siya pag binuksan natin yung gitna. Kaya lang hindi na po kailangan pumunta ng mga sasakyan at lumiko sa pakanan para lang mag-U-turn. So, ito po ay isasama natin sa pag-aaral pati po doon kay Consel Melo na mga... In addition, isama na rin siguro ni Consel Abior, kung ang problema ho ay sa lugar na yan, Madam Chair, ito hong PNR, pwede ho natin sigurong gamitin na kalye. Yung PNR, sinakop po ito ng Lasal. Sinakop ng Lasal. So, ibig sabihin, no, gawin natin karsada, itong PNR, upang sa ganun, ang labasan ho niyan ay sa Tambo. Kaya itong mga taga-Tambo, kung pan, dito na rin ho dadaan. So, sa akin yung tingin, ginagamit naman ho ng city government, bagamat hindi ho natin pag-aari, bagamat pag-aari ito ng PNR, ay baka ko pwedeng yung sinakop ng Lasal na property ng PNR ay siya natin buksan, siya natin gawing karsada upang sa ganon maging exit noong mga papasok going to Lasal and going to Canosa, Madam Chair. Siguro isama ho yun. Okay, to be consolidated na din po sa Committee on Traffic. Privilege, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Good morning, Madam Chair. So, ang privilege ko lang po ay isa lang po. May bisita po ako dito na isang ating kababayan. Ang concern lang po ng aking privilege speech is about the garbage fees being collected by the City Enro. So,
yung pong ating kababayan ay nag-high na isang concern niya kasi siya po ay lessor. Siya po ay may-ari ng building, siya po ay nagpapaupa at bukod dun po sa business permit na kinukuha niya para as a lessor o nagpapaupa, yung po kanyang mga tenant, meron din po silang mga business permit. And alongside with the business permit, meron pong garbage fee na sinisigil ng ating gobyerno. So, tatanong ko lang po, pwede po sana mapag-aralan natin kasi para nagdo-double collection po ang ating gobyerno pagdating sa mga environmental fees like in garbage fees. Ang concern lang po niya as a lessor ay nagbabayad na daw po yung kanyang mga tenant ng garbage fee bilang gumagamit ng building niya at siya po naman as lessor ay sinacharge pa rin ng garbage fee. So ito po sana ay para sa pangkalahatan na rin ng mga may negosyo ng leasing sa ating lungsod. Baka po pwedeng pag-aralan kung tama po ba na i-charge pa rin ng isang lessor ng garbage fee and other assessments kung hindi naman sila nag-garbage siya kasi yung garbage fee na dapat kinukolekta sa kanila ay nakolekta na po ng gobyerno sa kanilang mga lessor. So, baka po pwedeng tingnan natin mabuti ito at mapag-aralan po para naman po sa ating mga negosyante dito sa Lungsod ng Lipa. Matter brought up is referred to the Committee on Environment. Honorable Aviera Cafort, you are recognized. Madam Chair, yung pong ito po yung na-refer sa committee natin, ito po yung pag-aaralan natin. Pero yun po ay environmental management fee. Inalis na po natin yung pangalang garbage fee sa koleksyon at sa sinisingil ng Senro sa atin pong mga kababayan o negosyante sa Lipa. And under the ordinance, the environmental management fee is not a payment for garbage. This is a payment for the ito po yung sa paggamit natin o pag-exploit natin ng atin pong environment, Madam Chair. Okay. But if, may I know, dahil meron pong lumapit kay Consehal Gali so that it would be the example dun po sa aming pag-uusapan, may I know the nature of the business and how much dun pong binabayaran nila para ito po yung makasama sa record, Madam Okay. Chair. Mura na naman po, pero I respectfully move for the suspension of the rules. I would just like to invite the concerned individual to explain in details what is her predicament. Okay, any second? Duly seconded, rule suspended. Ma'am Laila, lagay ito. Mas maganda po, Madam Chair, para maisama po natin sa atin pong hearing. Siya yung nag-ano ng environment. O, yung concern mo, ibigay mo sa kanya kung ano. Kung hindi naman pala garbage fee, environmental fee. Ayan. Sige. Good morning ho sa lahat. Kay Vice Mayor, good morning po sa lahat. Kasi noong last year ho ng term ni Vilma Santos Recto as Mayor, napansin, nung nag-process ako ng Mayor's Permit, biglang gumanan sa isip ko na nagbabayad ang lessor ng garbage fee. Nagbabayad din naman ng mga lessee ng garbage fee sa pagka nag-renew sila ng kanilang mayor's permit, di ba? Ay di nagdadalawa. Ngayon, ngayon lang year na 2020 ko nasabi sumulat ako kay Attorney Gali Angeles kasi meron akong another information na sumagi sa isip ko na ang cost is chargeable only when incurred. Ngayon, Ito ko na lang kung ikaw ay na-charge ng garbage fee o hindi. ngayon, Never mind kung anong law. Ano lang nangyari sa'yo? yun nga ho. Bali, nagdadalawang Garbage fee ba yung connecta sa'yo o environmental fee? garbage fee. Garbage fee daw kung Kami po ay hihingi para lang po, Konsehal, may pagbabasihan tayo nung yung resibo na ibinigay sa kanila. Ayan. May resibo kanda. Ay, submit na lang ang resibo. Kasi kung garbage fee po yun, Madam Chair, ay sala po yun.
dahil wala na po tayong garbage fee na sinisingil sa ating mga kababayan. Doon po sa amended natin na ordinansa, ito po dapat ay environmental management fee. May resibo ka ba ng garbage fee? At magkano po? Sige po, at magkano po? Magkano na lang? Ganito na lang siguro. Kasi I think hindi rin siya sure kung garbage fee yun o environmental fee. If it's a garbage fee, ang gawin na lang natin, mag-produce ka ng resibo na nakalagay garbage fee. Okay. Ngayon, para makita rin natin, baka yung amendment natin, baka dapat ma-implement na sa ating ibang department that they should no longer collect garbage fee, but instead, refer it to as an environmental fee. So, tama-tama, nandito siya ngayon at magpa-participate ka sa hearing, ha? Para makita natin kung talaga anong kinokolekta ng department, ng Senro. Para makorek ang kung ano dapat i-correct. At least thank you sa inyo. Madam Chair, siguro ho ganito, hindi naman ho doble ang sinisingil ng gobyerno. Siguro si ma'am, kaya ho, nakuha siya ng mayor's permit bilang nagpapaupa. Ano po? So, doon sa mayor's permit, nandoon yung mga babayaran. Isa siguro sa requirement, o garbage fee or EMF. Ano po? Environmental management fee. Ganun din, yun ang mga nangungupahan sa kanya, kung ito'y may negosyo, kukuha din siya ng mayor's permit, ganun din. Kaya huwag ho kayo mangamba na dalawa. Okay po? Yun. Ang siguro, yung inyong dinala dito, ay tama-tama rin ho, para ma-check ho natin kung ano ba hoong sinisingil sa inyo, garbage fee or environmental management fee. Sa order of payment ay Ano po? garbage fee. Sige ho. Siguro yun ho ang isa sa bubusisiin ng sanggunian for your satisfaction, ma'am. Thank you. Ganon din ho sa dun sa sanitation fee. Kasama ko yun sa order of payment. Sa tingin ko ay, parang pareho din ho yun eh. Gawa nang meron akong transfer of property, ginagamit na ng lessee yung property, yung sanitation noon ay sa kanila na. Sige po, isasama rin ho yan sa committee hearing ni Casalabio. Ayan. Okay. Thank you. Thank you, Madam Okay, Chair. And Okay, session resumes. Privilege. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Hindi pa. Madam Chair, nasa akin po ang request ng Mount Malarayat Residential Estates for their alteration plan ng kanilang subdivision. Please refer na lang po sa Committee on Land Use. Refer to the Committee on Land Use. Privilege. Wala na po. Okay. Sige. Okay. Madam Chair, nasa akin din po ang request ng Linville for the reclassification of their property with an area of 11 hectares located po at Barangay Kayumanggi. Please refer na lamang din po sa Committee on Land Use. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. Then nasa akin din po, Madam Chair, ang request po ng Eco Verde Homes for the reclassification of their property located at Barangay Pinagkawitan with an area of 70,058 square meters. Please refer din po sa Committee on Land Use. Refer to the Committee on Land Use. And lastly po, Madam Chair, nasa atin din po ang request ng Pamana Residences located at Barangay Bulbok for the approval of their final subdivision plan and final subdivision plan analysis with an area of 1.9 hectares. Please refer din po sa Committee on Land Use. Refer to the Committee on Land Use. Thank you, Madam Chair. Okay. Privilege, wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. thank you, Madam Chair. I respectfully move to defer the reading and the approval of the minutes of the September 13, 2023 regular session for the reason that the same is not yet available. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable
Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, Committee Report of Committee on Finance 2023-009. I move that the committee report be adopted, Madam Chair. Any second? Duly seconded discussion. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, ang question lamang po, kasi ilan po ba yung polls ng Battle dito po sa lungsod ng Lipa? 15,000, Madam Chair. So 15,000 po na kukuhan Ang pinag-uusapan lang po natin dito ay Battle. Apo. Pero hindi pa po kasama yung iba pong mga poste na nakatayo sa lungsod ng Lipa, Madam Chair. Katulad ng poste ng Lima at iba pa po, Madam Chair. Madam Chair, so ito po ay 15,000 polls ng Battle na sisingilan po natin ng 500 pesos per poll. 600 po. 50 pesos per month, Madam Chair. 500 na nakalagay. 600 po ang nakalagay. 500. Sa recommendation po ay 50 pesos per month. Madam Chair, sorry. Pero para pong more or less ay 30,000 ang poste ng Battle, hindi po 15 pala. More or less ay 30,000 po. So ang request po ng executive ay 500 pesos per year. Yes po. Ang recommendation po ng committee ay 600. per year. Kasi ang hirap pong kwentahin ng 500 divided by 12, may putan. ang inquiry ko lang po, Madam Chair, paano po ba mangyayari doon sa payment nito? Ito po ba ay Yearly shouldered ng Battle or based from the committee hearing, ano po bang mangyayari kung sisingilan po ng city government ang Battle kung 500 man po o 600 pesos per poll? Madam Chair, the payment for the poll shall not be, the ordinance prohibits electric companies to transfer the burden of payment to consumers, Madam Chair, because based on the Supreme Court ruling of the City Government of Cagayan versus the Cagayan Electric Power and Light Cooperative, pinagbawal po doon ang pag-transfer ng pagbabayad sa mga consumers, Madam Chair. It should be shouldered by the electric companies. So, sige po, Madam Chair, yun lang naman po ang kailangan kong malaman kasi po, ang aking pong thinking, kung maniningil po, normally, laging ipinapasa ng negosyante yung additional expenses sa mga consumers. Pero kung may assurance naman po na wala pong madadagdag sa mga babayarang bills ng mga tagalipa, wala naman po ako nakikitang problema. Ang last question ka lang po, Madam Chair, ito po bang ordinansang ito, kailan po mapapasama yung ibang... Kasama na po, Madam Chair. Lahat na. Noong mga may polls, yes, including Madam Chair, yung ibang companies. Dito po sa ating pong... Dahil po sa hearing na ginawa natin, na-discover po natin na ang Battle ay nagpapasubcontract. Ibig sabihin, ang isang poste may 10, 6, 3 na mga telecom companies na nakasabit sa poste ng Battle. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong mga companies na ito ay nagbabayad sa Battle ng lease. Yun lang po, hindi natin alam kung magkano ang binabayad ng mga kumpanya na to sa Battle. So, ibig sabihin, kumikita pa rin po ang Battle. So, dahil po doon, iba pong usapan pa yon na dapat yung mga pinarerentahan nilang poste, nagbabayad din po sa gobyerno dahil kumikita sila, Madam Chair. So, additional 25 million ang makukolekta po natin dito kung ito po ay makukolekta talaga ng Treasurer's Office. Dahil siyempre,
ang challenge po ngayon dito sa Treasurer's Office ay yung collection. Dahil pag ito po ay ipinasa natin, siguro lang po ay kukwestiyonin ito ng Battle-X sa court, katulad ng ginawa ng Cagayan de Oro, Madam Chair. Pero tingnan po natin kung ano ang mga premises nila. Doon nag-submit po sila ng position paper at nasagot po natin ito. Kung mananalo po sila sa korte pag ito po ay inilaban nila. Pero Madam Chair, kahit ito po ay nakasampa na sa kaso, sila po ay hindi pwedeng hindi magbabayad. Okay po, Madam Chair. Basta po may assurance lamang na hindi po ipapasa sa consumers. Yun po yung additional nireklamo fees, nila, Madam Chair. ay wala naman po akong... Kaya po sila ayaw pumayag kasi may provision tayo, ginaya po natin sa iba na hindi pwedeng ipasa. Kasi Madam Chair, hindi naman po sila pwedeng magtaas at magdagdag ng singilin sa kuryente nang hindi nadaan sa ERB, sa Energy Regulatory Board. Ngayon, pag sila po ay nag-request ng increase, ay kukontrahin po ito ng LIPA at makikita po natin yung ordinansa natin. So yun po yung inaalala ng Battle-X. Pero kung wala po kung wala pong provision na ito, sigurado ay hindi naman daw po nila kukontrahin, kaya lang meron. Sige po, Madam Chair. Based naman po doon sa brother ng director ng Battle-X, talaga naman daw pong hindi may papasa sa consumer and based po kay Consul Labior. So thank you po, Consul Labior. Thank you. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, tatanungin ko lang po, nakalagay po kasi sa ordinance na meron pong penalty. Yes po. Magkano po kaya yung penalty kapag hindi po nag... Madam Chair, ito po ay wala pong amount kasi hindi naman po natin fine po ang ilalagay natin. Sa isa pong poste ay 1,000 fine pag hindi sila nagbabayad. Pero Madam Chair, ang sabi ko nga po, ang challenge ay paano natin sisingilin kung ayaw ng Battle-X magbayad. So, ang penalty po dito ay the city government through the city legal office will file a case dito po sa Battle-X para po sa violation ng ordinansa. Para sila po ay makompel na magbayad. So, yun po yung pinaka remedy ng city government pag hindi po sila nagbayad. Kasi hindi naman po natin pwedeng tanggalan sila ng mayor's permit dahil hindi naman pwedeng walang kuryente sa LIPA. At sila din ang nag-iisa nating provider, Madam Chair. Madam Chair, isa pa po, nakalagay din po kasi dito na kasama po yung mga telecommunication poles or post. Meron po kasi tayong mga abandoned na mga poste, kagaya po ng Digitel at meron pa po mga ibang poste na hindi ko po kilala kung kanino. Ano po ang gagawin doon, Madam Chair? Madam Chair, kung ito po ay hindi nila tatanggalin, sisingilin po natin itong mga poste na to. Kung ito po talaga ay abandoned na kasi nakakasira po ito sa... ito po ay nagiging sagabal din sa daloy ng traffic dito sa atin at minsan nagkukos din ng aksidente pag mahuna at hindi nila mini-maintain ay bumabaksak. So kung ito po ay i-declare nila na hindi na nila ginagamit at abandon, ay sila po dapat ang magtanggal nito, Madam Chair. Madam Chair, meron din po ba or pwede din po bang maisama doon sa ordinance na kung sakali na meron po sila mga poste na hindi na ginagamit, eh meron lamang pong certain days na dapat tanggalin or hindi naman dapat ganun kahigpit, Madam Chair? Dapat po talaga nilang tanggalin na yun, Madam Chair. Ito na po ang pagkakataon natin para ipatanggal sa kanila yung mga abandoned post. At saka yung mga nirereklamo natin ng mga dangling wire, hindi po sila pwedeng ngayon magtayo ng poste at hindi po sila isyuhan ng building permit nang hindi nagbabayad. Dito pong ating payment na ito, Madam Chair. So meaning, Madam Chair, dito po sa ordinance na to ay meron din pong required numbers of poles or post lamang sa isang area po ba? Wala po. Okay. Madam Chair, balik po tayo doon sa telecommunication ng Digitel. Noong panahon po kasi, Madam Chair, na ako po ang chairperson ng public utilities, ay wala na pong umaangkin sa poste ng Digitel. Tayo na po ang gigiba. So, kung tayo na po ang gigiba, Madam Chair... Basta wala pong ibang nakasabit doon. Kasi yun lang po ang hindi ko masisigurado. Titingnan po natin, Madam Chair, kung may mga iba pong nakasabit dito kasi baka po mamaya may masira tayong linya. So pag wala talaga,
inspekin po ito ng engineering office, ay di, iaano na nila, di-demolish na po nila. Noted, Madam Chair. Thank you po. Any other questions? Honorable Merlo Silva, you are recognized. Alam mo nyo, yung pagbabayad ng poste, Madam Chair, ito ay matagal ko minungkahi dito sa Sangguniang. At no, during that time ho, nag-conduct ho tayo ng committee hearing at tayo nga ho sa Batilec, ito daw ay pa-shoulder sa mga consumers. Magaling at sinabi ho ni Consel Labior na hindi nila ipa-shoulder sa consumers. Pero ang akin nung inaalala, Madam Chair, paano ho kung ang lahat ng bayan na may Batilec, na connection ho ng Batilec, ay gumaya sa atin, hindi kaya ho ito maging dahilan upang lumimit ang brownout or tayo hindi makabayad sa bayarin ho sa national at magbumirang ho sa bawat LGU. Ito hong problemang ito na kung saan ho, ay baka ho mag-aalisan ng mga investor at bumagsak ang ekonomiya ng bawat LGU. Kaya siguro, Madam Chair, hindi, sa akin ang tingin, atin hong pag-aralan ho ng masusi pa ito, tingnan ho natin ang mga national laws, tingnan natin ang mga national policies, pagdating ho dito. At siguro sabi nga ho ni Consel Labior, may president, katulad doon nangyari sa ibang bayan, na kooperatiba rin. Pero tingnan din ho natin ang cooperative laws, kung ano ho yung sinasabi ng kooperatiba, pagdating ho sa bayarin na sinisingil ho ng pamahalaan ng lungsod na Lipa. Dahil ho, may batas ho tayo na kung saan ho ini-encourage ang mga mamamayan na mag-put up ng kooperatiba. At isa pa rin yung tanong, Madam Chair, yun yung mga national property. Ano po, katulad ng mga highway, ito ho ay national highway. Pag ang nagmamaniobra dito or nag-administer ay ang national government. Paano ho natin masisingil to? Ito baga ay natin under our jurisdiction. At ang isa pa, yung mga poste sa national highway dahil it's a national property. Oo. At patatlo, Madam Chair, katulad doon ng mga proyekto ho ng provincial government, katulad doon ng kay Governor Mandanas, na poste-poste tinatayo, ay sino magbabayad yan? Ay, Madam Chair, hindi naman electric post sa street light. Electric post yun. Solar. Ang purpose natin ay yung mga nakaputap. Dahil may sinabi ka kanina na para hindi maging hindrance o barrier sa traffic. Oo. At saka, nakikita ho natin, katulad nga ng ibang poste, abandonado, ay nagiging eyesore. Ay, tingnan din natin ang isang anggulong yan. Madam Chair, there is a... tama po yun na ito po ay gagayahin. Pero may nauna na po sa atin. Ang alam ko, sa Malbar yata ay nag-i-impose na. Ang Cagayan City po, ito pong desisyon ng Supreme Court ay 2018 pa. Madam Chair, from 2018 up to present, operative pa. Ibig sabihin, buhay pa, kumikita, at nag-ooperate pa ang Cagayan Electric Power and Light Cooperative in spite na naniningil ang City of Cagayan de Oro ng kanila pong regulations ng poste. Pangalawa, Madam Chair, hindi lang naman po Cagayan de Oro ang sineservisan ng Cagayan Electric Power and Light Cooperative. Siguro ito ay nagsaservice din sa area nila katulad dito po sa atin sa Batangas. Hindi lang naman po Lipa ang sineservisan ng Batilec, marami pa pong iba. Ganon din, Madam Chair, meron na pong lumabas na sinasabing ang electric cooperative is not cooperative per se, Madam Chair. So hindi po nila pwedeng gamiting excuse o panlaban yun pong Republic Act na nagre-regulate sa mga cooperatives natin or ordinary cooperatives dito po sa ating bansa. Yan po ay sinagot natin doon po sa position paper na isinabmit ng Batilec, Madam Chair. Madam Chair, anong comment ng Batilec when it comes to the payment? Sabi ho ni Consel Labior, 30,000 poste. So equivalent to 15 million. 15 million per year. 15 million is 15 million. Kaya ho kaya ng Batilec yun. Pagdating ho sa Lipa lang yan. Yun nga ho nakakapag-alala. Baka ho ito, kung lahat ho nga ng bayan dito sa Lipa, gumaya eh. Madam Chair, yung ordinaryo nating kababayan,
na nagbabayad ng 10,000 sa Batilik, kinakaya nila na magbayad ng 10,000 para hindi sila maputulan ng kuryente. Ngayon, ang Batilik, hinihingan lamang natin ng 15 million a year doon sa mga poste nila. Sigurado po akong kakayanin nila yan para ang kanilang negosyo ay magpatuloy dito sa lalawigan ng Batangas. Yung gahon sa 30,000, yung mga sa subdivision, kasama yan, hindi? Kasama po. Alam niyo, Madam Chair, kung bakit ako'y nag-aalala, tayo one time, nagpasa tayo ng ordinansa ng kung saan ang Globe Smart at iba pa hong telecommunication company na tayo magbayad sa city government ng 75,000 a year. 75,000 a year. Alam mo nyo, dinaano sa korte, ang nangyari ho yata, dahil sa pag-aalala ng mga telecommunication, na lahat ng bayan sa buong Pilipinas ay gagaya, ay dinaano sa korte, sa awa ho ng Diyos, talo ho yata tayo. Hindi ko ho alam. Dahil ho, sa ngayon, hindi ho sinisingil ng city government, ang lahat ho ng telecommunication yan. Ayun ho aking pinag-aalala. Baka ho tayo ay mapatulad din lamang sa nangyari ho yan. Madam Chair, there is already a jurisprudence on this particular issue. And it is not an ordinary court that decides this particular case. It is the Supreme Court that affirmed that the power of the city government of Cagayan to regulate telecommunication posts doon po sa lugar nila. This was reflected under GR number 224825, October 17, 2018. So, yung pong sinasabi ni Consel Merlo ay nasa supersede na po ng desisyon na sinasabi ko ngayon, Madam Chair. Ang akin lang, Madam Chair, put in the record na ako'y lubahaw nag-aalala sa gagawin ho nating ordinansa ngayon. And under this, Section 8, Madam Chair, all ordinances or parts thereof which are inconsistent ay inaalis na po natin. Ito na po ang prevailing ordinance dito sa atin sa Lipa, Madam Chair. Any objection po? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable Avio Rocafort, pangalawa po. May babaguhin. Ay, hindi, aral na yun. Approve na sa second reading eh. May babaguhin lang po kasi wala blanco pa yung Madam Chair. So, Madam Chair, I move that we adopt Committee Report on Social Services 2020-03. Any second? Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing 2023-059 from A to P. Any second? Duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the city mayor requesting the august body for the passage of an ordinance imposing fees for the use of various government facilities. Refer to the Committee on Ways and Means.
Number 2, letter of the city mayor requesting for the augmentation of the amount of 160,000 pesos to augment insufficient fund for the fuel, oil, and lubricants expenses account of the city accounting office. Refer to the Committee on Appropriations. Number 3, reclassification request of Angelica Permentilla of 1,000 square meter portion located at Barangay Talisay, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 4, letter of the city mayor forwarding the request of Angelica Permentilla for the issuance of special use permit for the proposed Airbnb located at Barangay Talisay, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 5, reclassification request of Jerry Maralit of 129 square meter portion of property located at Barangay San Lucas, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, letter of the city mayor forwarding the request of Jerry Maralit for the issuance of special use permit for the proposed resort located at Barangay San Lucas, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 7, supplemental budget number 1 for the budget year 2023 of the Sangguniang Kabataan of Barangay 8 in the amount of 80,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 8, supplemental budget number 1 for the budget year 2023 of Sangguniang Kabataan of Barangay Bolbok in the amount of 300,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I move that we pass a resolution granting authority to the city mayor to enter into a supplementary agreement for the Unified Memorandum of Agreement between the city government of Lipa and the DSWD with regards to the implementation of the Pantawid Pamilya Pilipino program in the city of Lipa. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2023-059 from A to P. Any second? Seconded by Honorable Silva, Umali, Ronquillo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Other matters, Madam Chair. Sige, muna. Sige. Oh, Madam Chair, motion for urgency po with regards to the following matter. The reclassification request of Ecoverde Homes from agricultural to residential use located at Barangay Pinagkawitan with an area of 70,058 square meters. The request of Aldin Hernandez for the reclassification of their property from agricultural to commercial use with an area of 250 square meters located at Barangay Adya. The classification request of Engineer Hesa Salud from agricultural to residential use with an area of 27,887 square meters located at Barangay Kayumangi. Hindi, nahanap ko lang yung papel. The classification request of Engineer Christopher Talion with an area of 85,438 square meters from agricultural to residential use located at Barangay Kayumangi. Hindi pa. Titing pa. And the request of Pamana Residences for the approval of their final subdivision plan and subdivision plan analysis located at Barangay Bulbok with an area of 1.9568 hectares located at Barangay Bulbok. Motion for urgency, Madam Chair. Duly second. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency.
and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, referred to the Committee on APRO is the request of the City Enro for the realignment of the amount of 300,000 for gasoline. I move that the same be considered as urgent. Any second? Seconded by Honorable Toledo Manalo. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that the same, that we pass an ordinance realigning the amount of 300,000 for gasoline of the City Enro to be taken from various accounts. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Seconded by Honorable Umali Manalo Toledo. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. But I would like to request our Secretariat to temporarily hold yun pong pagbibigay sa Senro ng resolution. Dahil yung kanila pong truck ng basura ay isinasabay nila sa oras ng traffic dito po sa Lipa. Hindi po sila nasunod, Madam Chair. So I would like to invite them in the hearing next Friday, dito po, this coming Friday. So request ko po muna na. Okay, that is noted po, Honorable Avior. Madam Chair, I move that we consider as urgent the supplemental budget of the following SK, Barangay 8, Bulbok, Anilao, Pinagtungkulan. Any seconded by Honorable Manalo, Toledo, Umali, Ronquillo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the supplemental budget of 880,000, Bulbok 300,000, Anilao 236,500, Pinagtungkulan 300,000. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Paulo Macala, Ronquillo, Lina, Angeles, Manalo. Seconded by Honorable Toledo, Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, referred to my committee is the request of the City Mayor to enter into a contract with the Department of Health be considered as urgent. Ano yun? Any second? Seconded by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, move that we pass a resolution authorizing the City Mayor, Eric Africa, to enter into a use of agreement with the Department of Health for the city government-owned property on which the DOH regional office shall be built. The same shall be considered as urgent and approved for third and final reading, Madam Chair. Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Umali, Manalo, Toledo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Chair, pasensya na po. Hindi ko lang po naisama yung development plan at development plan analysis ng pong mga subdivision na nag-approve po natin kanina. So, Madam Chair, I would also like to request motion for urgency with regards to the development plan and development plan analysis of Eco Verde Homes, and include po yung Salinville Development Corporation, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Umali, Rocafort, Macala, Silva. Discussion, Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, pag sinabi po nating development, permit, development plan analysis, ano po yung inaaprobahan natin? Madam Chair, yun po yung subdivision plan nung subdivision. Road lots, yung pong open space, kung ilang pong lote,
yung pong itatayo doon sa subdivision, kasama po kung saan po located yung mga canals and drainage and yung pong MRF ng subdivision. Madam Chair, yun po Madam Chair, mga... recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Ay, hindi. Kulang pa yung pag nagbaha doon. Oo nga. Hindi, tatanong lang ako kay ba't gaya mo. Hindi naman ako nakontra. Masasagot mo. Isa na lang. Session resumes. Madam Chair, isa na lang. ang concern ho kasi natin dito ay yung mga drainage system, Madam Chair. Yun ho bang mga, kasi ho, yun ho bang plano sa drainage system, ito po ba yung engineering lang ang nag-a-approve o dumadaan po sa Senro? Actually po, Madam Chair, ang ginagawa ko po ngayon, simula po nang tayo yung chairman ng land use, pinapadaan ko din po yung approval sa Senro para po makita rin po ni Sir Rick Libon kung saan po dediretso yung mga wastewater na nanggagaling po sa mga drainage ng mga subdivision bago pong itinatay dito sa atin sa lungsod ng Lipa. Yun lang naman po ang tanong ko. Kasi Madam Chair, meron po tayong pina-aprobahan dati na lahat po ng mga drainage, subdivision, pagdating po sa drainage, kailangan ay magkaroon po ng evaluation and assessment ang Senro para makita po natin kung tama yung design ng drainage. Gawa po ng may mga subdivision, Madam Chair, na nagbabaha at yung kanila pong mga sewage system ay sa ilog ho nila ibinabaksak at wala po silang proper disposal ng pong wala po silang proper septic tank sa loob ng subdivision nila, Madam Chair. Marami na pong nangyari ito sa mga lumang subdivision. So sana dito po sa mga bagong itatayo ay parati pong mailagay na natin yun sa ordinansa natin na dadaan sa City Enro. Para kahit wala na ho si Consel Junjun, wala na ako, diretso po yung maayos na pamamalakad ng pagtatay ng subdivision. Hindi po approve agad pagkasalang dito sa atin. Kulang Madam pa ho Chair, yun pag nagbahadi yan. Please include na lamang din po na the ordinance will take effect upon completion of all necessary documents. Thank you. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. For third and final reading na yan. Okay, thank you po, Madam Chair. Ay, wait. Okay na, Urgency, okay. urgency, Urgency pala. urgency. So, Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading the request of Linville Land Development Corporation and Ecoverde Homes for the approval of their final subdivision plan and final subdivision plan analysis. Seconded by Honorable Rocafort Silva Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Motion to adjourn. Meron pa? Wala na. Wala na. Teka, wait lang po. May bisita pa po tayo. I'm declaring a recess. From live session resumes. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned.